Good morning. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. This is part 2 no, of yesterday. Again, second day ko sa bahay na umaga. Nagpreparar para sa aking work. No? At marami pa akong kailangan gawin dito sa bahay. So why not do a vlog para masagot yung inyong mga tanong. So yung tanong ninyo, nanggagaling siya sa comments. Kaya pwede kayo mag-comment talaga, pwede kayo magtanong dyan. At also sa mga talk time ko, na gusto ko parang follow up or follow through. No? Para follow through itong sasabihin ko base doon. Para kung hindi man niya na-capture lahat, at least kung mapapanood niya yung video, masolidify yung ideya no, kung ano yung napag-usapan namin. Okay? So, paalala lang, dadagdagan ko ng konti. Huwag ninyong gagawing diagnosis itong mga videos ko, but, awareness lang kung ano yung mga pwede ninyong gawin having anxiety disorder. Okay? So, hindi nyo na ako makikita sa video kasi nga, habang nagliligpit ako, habang nag-aayos ako, magre-record yung content, no, yung laman. Ang importante naman dito yung laman, hindi nyo makalala kung makita talaga. Okay? Alam niyo naman na gwapo ko, di ba? So, yun. Okay? Sige. Good morning, everybody. Sige, I will start with real acceptance. Kasi importante. Kasi kahapon, sabi nung follower ko, ilang years na, sabi niya, more than 10 years na siyang may anxiety. Nakatulong naman daw yung video ko. Nakatulong sa paanong paraan. Sabi niya, kapag lumalabas yung sintomas, tinatanggap niya na lang kasi alam niya naman, sabi niya, base daw sa video ko, wala naman siya sa danger. Which is true. No? Which is true. Actually. Pero, may mga ibang, pero hindi pwedeng habang buhay ganun. Kasi, gaya ko halimbawa, hindi na ako yung day-to-day nakafocus sa sarili ko eh. So, ibig sabihin, kasi ang tao may mga anxiety disorder, nakafocus sila sa katawan nila, sa sarili nila. Okay? So, tinatanggap nila yung symptoms kasi alam nga nila na normal na body response yun sa danger, right? So, alam nila na normal, pero tinatanggap lang nila. Okay? Kasi, guys, hindi kailangan, kasi nung sinabi ko yon, natatanggapin ninyo, supposedly, ang mangyayari dyan, masasana yung katawan ninyo, no? Masasana yung katawan ninyo sa ginagawa niyong strategy na hindi siya dangerous. Supposedly, nag-create kayo ng neurons, no? Mga neuropath sa brain ninyo na sinasabi na wala kayo sa danger. Kasi nga, everyday, hindi nyo na pinapansin dapat. Right? So, eventually dapat, mawawala na yung fear. Gets nyo? Kumbaga, sa sine, kung unang beses nyo napanood, no? Kung unang beses nyo napanood yung nakakaiyak or nakakatakot na pelikula, unang beses, talagang kung nakakatakot, natatakot kayo. So, sino yan? Kung nakakaiyak din, iiyak kayo. Kasi first time nyo eh. Sige, panoorin nyo na 10 beses. Matatakot pa ba kayo? Iiyak pa ba kayo pag sa 10 beses na sunod-sunod? Kayong magsagot sa akin. Iiyak pa ba kayo o matatakot pa kayo? 10 beses nyo na napanood, sunod-sunod. Halos everyday panoorin nyo 10 beses. So, the idea is, sinasanay niyo yung sarili ninyo doon sa response ninyo. Yun din yung tinatawag na fear extinction. Na yung daga na ineksperimentuhan, no? Kasi si daga, inassociate niya na kapag may narinig siyang tunog, no? Ang mga scientist, inassociate nila, no? Sinubukan na lang ipa-associate sa daga na kapag nakarinig ng tunog, may kuryente yung kanyang kulungan. So, hindi naman ganun kasakit. Makakaramdam lang siya ng discomfort, pero hindi naman nakamatay yung ginawa ng mga experiment. Okay, so ngayon, dahil sa paulit-ulit na ginawa ng scientist yon,
na-establish ngayon sa utak ng daga na kapag nakarinig sila nung tunog na yon, may kasunod na kuryente. So, naglabas siya ngayon ng fear response niya. Ang mga daga, sabi ko nga, prey sila eh. Ibig sabihin ng prey sila yung kinakain ng predator. So, kadalasan yan, ang kanyang freeze response ang kanyang fear response ay freeze. So, nakita ngayon mga scientists na, nag-freeze yung daga o hindi gumagalaw. So, lumabas yung kanyang fear response, no? Ngayon, nung sinubukan nilang i-extinct o tanggalin yung takot ng daga, ang ginawa nila, pinatunog lang nila ng pinatunog randomly yung sound na inassociate ng daga na may ground after. Wala nang ground, pero tunog lang ng tunog. Then, nagkaroon siya ng realization also. Parang realization, nagkaroon siya ng learning na hindi porke tumutunog yung sound na yon, nasa danger siya. Okay? So, ano ibig sabihin? So, exposure. In-expose yung daga doon sa kinakatakutan niya. So, wala ngayong, nawawala. Ngayon, dahil sanay na siya, sige, hindi na ako mag-freeze response kasi tumutunog pero hindi naman ako nasa danger. Yun yung fear extinction na tinatawag. That's a very important idea, no, para ma-manage yung anxiety. Pero yung kunyari, maririnig ko sa inyo, sinasabi nyo sa akin, tinitiis nyo lang yung mga sensation, yung mga symptoms, dapat sa una lang yun. Ibig sabihin, so ngayon, therefore, ang ibig sabihin yan, kung ganun, ay wala kayong ginagawa, no? Para doon sa, hindi kayo nag-fear extinction. Walang learning. Kasi ang daga, nagkaroon siya ng learning eh. Ang learning ni daga, kahit daga lang siya, ang learning niya, sabi niya, hindi pala porket tumutunog, nasa danger ako. Sige nga ulit. Tumunog na naman. Wala ako sa danger, hindi ako nakuryente. Tumunog na naman. Talagang wala talaga ako sa danger. Siyempre lumauna yan, medyo lumalabas yung fear response pa rin niya. Pero nung na-realize niya na tuwing tumutunog na yung kung whatever sound that is, na-realize niya wala siya sa danger. So, na-process niya. Nagkaroon siya ng learning na pati yung behavior niya ngayon, tuwing makakarinig na siya ng tunog, nawawala na. But that will take time also. It will take time. Kaya medyo dududa ako, kunyari, sabi, 10 years, tapos napanood yung video. Last year lang doon naman napanood yung video ko. Ngayon, bakit parang hindi nawawala yung simptomas? Ibig sabihin, gaya ng daga, hindi na-process, hindi na-realize na walang fear, ay walang danger. Yun yung kailangan ma-establish, na walang danger tuwing may mga nararamdaman kayo. Okay? Kumbaga sa taong anxiety disorder kasi, kung yahalin tulad natin, yung eksperimento sa daga, sa kanya tunog, tapos biglang kuryente or electric shock na konti. Pero kaya naman niya kasi in-eksperimento siya, hindi mo siya pwede mamatay doon. Okay? Sa tao may disorder, sa atin, maraming triggers. Halimbawa, physical sensation. Nakaramdam ka ng kabog ng dibdib. Okay? Yung kabog ng dibdib, tandaan ninyo kasi ang pinagkaiba natin sa daga, we are thinking people. Nag-iisip tayo. Yung pag-iisip natin, very powerful. So kahit walang real danger, you create that real danger in your mind. Nagiging totoo yun. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, mag-isip lang kayo ng mangga, maglalaway na kayo. Isip lang yun. May nangyayari na sa katawan nyo. Meron na kayong laway na pinoproduce. No? It's the same with, kung may mga bata dito, I hope, science naman to. Ano ba? Sasabihin ko ba o hindi? Kung may mga batang nakikinig. Pero kung malamang may mga high school naman yung mga nandito siguro. So kung nakakaramdam kayo, halimbawa, ng init sa katawan, diba? Sexually, diba? May desire kayo. So nakakaramdam kayo ng init sa katawan kasi nag-iisip kayo ng mga sexual na bagay, nakaramdam kayo ngayon ng init sa katawan. Yun ay pagiging tao kasi kailangan natin mag-reproduce. So kaya kailangan mangyari. Kaya yung katawan natin nag-respond sa ganun. Okay?
So, pero siyempre, depende yun sa inyong response. Hindi ka naman pwede mag-respond na nakaramdam ka ng init sa katawan mo, may gagawin ka. Hindi naman pwedeng ganun. So, dapat, yun yung gagawin natin sa ating, kung the same with that, hindi mo kailangan mag-respond. Nandyan lang siya, mainit yung katawan mo, tinanggap mo, okay? Pero hindi ka nag-respond. Alam mo, porque mainit yung katawan mo, lagi mong gagawin yung sexual na bagay. Hindi naman ganun yung makatotohanan yun, di ba? Pero, nandun yung feeling niya na nakakainis kasi hindi niya magawa yung or makarespond doon sa kanyang sexual desire. Siguro baka nainis siya or I don't know. Ano ba na usual nangyayari sa tao? Hindi naman naiinis. Pero alam niya lang na hindi niya magagawa. So, walang, hindi sa kanya big deal yun. Although, nandun yung desire niya, yung strong desire niya na, ay, gusto ko mag-sexual whatever. Okay? Pero because alam niya na, so kumbaga na-accept niya na ganun, nandun yung desire lang, yung frustration, pero hindi naman siya miserable. Kasi alam niya namang hindi niya gagawin yun, nakakahiya, di ba? Or nakakaya, or hindi niya talaga pwedeng magawa. Parang ganun. So, ganun din yung ating anxiety. Ang real acceptance is that, may anxiety ako. O sige, andyan lang yan, nakakainis, ganun. Pero wala ako sa danger. And then, kailangan mamatay ka agad yung fear response na yon. So marami kasi kayong gagawin dyan eh. Una, yung realization mismo. No? Yung realization mismo na you're not in danger, that's it. But, kailangan real. Kasi, kunyari, binubola mo yun ang sarili mo kasi mas gusto mo lang paniwalaan yung sinabi ko pero hindi talaga tumatatak sa isip mo. No? Hindi real no? Yung iyong knowledge o yung iyong learning. Then, huwag kang umasa na yung resulta nun, no? Nung management, mangyayari. Kasi hindi naman real din yung learning mo. Okay? So, paano ba magiging real yung learning? Kailangan may processing ka. Kailangan marami kang ebidensya sa sarili mo. Kaya importante yung journaling. Yung journal, hindi yun basta-basta susulat mo lang na ito yung nangyari sa akin today, ganyan. Hindi. Kailangan may processing na nangyari. Ano yung sabihin ng processing? Yung learning na, ang lala na nangyari sa akin kanina, nagpa-ER ako. Pero, ganun lang ulit yung sinabi ng doktor, anxiety lang. Kahit ganun yung nangyari sa katawan ko, grabe yung kaba, grabe yung hirap ako huminga, ganito, etc., etc. Grabe. Pero walang nangyari. So, ibig sabihin, yung katawan ko, kaya palang gumanon, pero not necessarily, mamamatay ako. Kasi ang isip ko kanina, mamamatay ako eh. Pero kahit ganun kalala yung nangyari sa kanya, pwede naman ako namatay. So ibig sabihin, tama yung sinasabi ni Coach Jeremy na pakiramdam lang siya talaga at interpretation ko. Pero sa totoong buhay, hindi pala ganun. So yun yung tinatawag kong processing. Yung talagang uupuan mo siya, magkakaroon ka ng learning, i-express mo talaga yung learning mo, ipapaliwanag mo talaga sa journal mo yun. So okay? Ngayon, kapag klaro na yon, para pag nangyari sa susunod, pwede mong balikan yung journal mo, ay ito yung nangyari, ganito, mas malala pa nga yan dati. Ngayon okay lang, wala naman. Okay? Sabi ko sa follower ko kagabi, ikaw, sabi ko, teka lang, paano kung nasa-stroke ka na? Sabi ko sa kanya, paano malaman kung nasa-stroke ka na o hindi? Sabi niya, may physical symptom naman yan. Halimbawa, tumabingin na yung mukha ko, kaya yung kamay ko hindi ko mataas sa kabila. So, tingnan nyo rin kung ano yung simptomas ng stroke. Kasi ang stroke, hindi naman yan, hindi siya, paano ba yan? Hindi siya masasabi, kunyari, a week before ng doktor. Pero high risk na kayo kung halimbawa yung mga cholesterol ninyo mataas, mataba kayo, wala kayong pahinga, hindi kayo kumakain ng fiber, wala kayong exercise. May mga checklist ng doctor na kapag ganun yung lifestyle mo, then high risk ka for heart problem or stroke. Doon lang. Pero yung tipong kunyari, yung masasabi ng doktor na bukas masastroke ka, hindi ganun. Walang ganun. So yung stroke na yun, lalabas na lang yun, doon ka makikita. Pero wag din kayo mag-alala. No? Kasi dapat within a certain time, no, nasabi ko na sa ibang video ko, dapat madala kayo sa ospital para kaya pa i-reverse. Ganun kagaling na ngayon yung technology. So pag tumabingin yung mukha mo, naghirapan ka magsalita,
Yung kamay mo hindi na pantay pag tinaas mo. Ibig sabihin yung isa, hinang-hina na, hindi na nagre-respond yung kalahating katawan mo sa gusto mong gawin sa kanya. Kunyari, sinasabi mo, sige, tataas ko yung kanang kamay ko, tapos hindi mo mataas yung kanang kamay mo, o ibig sabihin at medyo parang gulong-gulo ka na, parang litong-lito ka na, wala ka ng control talaga. Ganun nga, tumabingi. Then, may time ka na dapat, kailangan ora mismo, madala ka sa ospital para kaya pang i-reverse, kaya pang paluwagin yung mga sumikip, no, o bumara sa iyong veins kung meron man, no? Usually, ganun naman ang stroke, pati heart attack. Okay? May bumabara, may mga plaques na nabuo kasi sa mga veins mo, hindi na dumalo yung dugo, yun yung namatay, yung part na yun. So, hindi na nasusuplayan ng oxygen at dala ng blood, no? So, yun, dun mo lang malalaman yun na ikaw ay nagsustroke. Pero again, tandaan niyo high risk na kayo kung kayo ay mataba, may edad na hindi healthy yung inyong lifestyle, kasama na kayo sa high risk, ika nga. So, ano gagawin? Change lifestyle, no? Yun ang maganda kasi may control tayo. Pwede natin baguhin yung ating lifestyle, yung ating araw-araw na pamumuhay. Gaya niyan, kailangan may exercise ka na. Mag-umpisa ka na lang muna sa 10 minutes. Nag-work na yun, ha? Kesa sa wala. Yung 10 minutes mag-start ka. Habang tumatagal, na-enjoy mo na, nasasarapan ka na, pupunta ka na sa 20 minutes hanggang 30 minutes. Sa akin, ang requirement ko lang 30 minutes max. Pero 10 minutes, powerful na yan. Hindi nga kailangan ng hindi nga kailangan matinding exercise. Ang kailangan lang, pwede ka na mag-start maglakad. Basta naglalakad ka kaysa sa wala kang lakad. Kasi kailangan natin gumalaw. So, sa madaling salita, may control tayo. Okay. So, aside from journaling and processing, no, para magkaroon ka talaga ng real acceptance, kapag sa oras mismo na ikaw ay nakaisip, no, may pumasok na pag-iisip na catastrophic. Pag catastrophic, yung mamatay ka, stroke ka, heart attack ka, baliw ka, at kung ano yung mga kinakatakutan ninyo, may cancer ka. Ngayon, ang tatanungin mo sarili mo, ito a very important tool, no? Galing to sa isang neuroscientist din. Dalawa lang. Ay, di siya neuroscientist. Ano siya? Isa siyang chief something yung position niya sa Google X. Ayan, pakinggan yan, magaling yan. Sa Google X. No? Siyempre, inaral niya rin yung neuroscience kasi magaling na siya. Ang gagawin mo lang dyan, kapag may pumasok na negative thought, tatanungin mo yung sarili mo, is this real? Totoo ba to? Yun muna. Totoo ba to? Para masabing totoo ba to, anong ebidensya na totoo siya? Ganun lang. Kunyari, sinabi ng brain mo, kunyari, sumakit tiyan mo, sumakit ulo mo, sinabi halimbawa ng brain mo, cancer yan. Sabi ng brain mo. Ngayon, sasabihin mo rin sa brain mo, teka, is this real? Totoo ba to na cancer to? Anong mga ebidensya? Porket ba sumakit ulo, yun ang ebidensya mo? Hindi ba pwedeng pagod lang o sa gutom lang o sa mata mo lang na blurred na yung mata mo kaya ka masakit ulo? So wala kang ebidensya, di ba? So ang gagawin mo, pupunta ka sa doktor kasi yung doktor magbibigay sa'yo ng ebidensya. Magla-lab test ka and all, blah, blah, blah. Depende pa yun sa symptoms mo, ha? Hindi porket masakit ulo mo, cancer na agad ang iisipin ng doktor. Tatanungin ka niya, kumain ka ba nung araw na yon? May tulog ka ba nung araw na yon? May mga ganun. Kasi ang symptoms ng cancer, marami. May nangangayayat, may mga ganun, no? Iba-iba. So, at doktor lang nakakaalam nun. So, doon ka lang magkakaroon ng panahon para masabing totoong may cancer ka. Pero kunyari, inisip mo lang na may cancer ka, mamatay ka, ganyan-ganyan. Hindi ka lang na ebidensya. Tanong mo sarili mo, is this real? Is this real? Pag hindi, ngayon hindi ito real kasi hindi man ako diagnose. Ako lang nagsasabi sa sarili ko na may cancer ako. Ang gagawin ko, papacheck up ako sa doktor. Kailangan talaga ma-check up ng doktor kasi doktor lang makapagsabi sa inyo niya na may cancer kayo, wala namang iba. Kasi ang doktor magpapatest sa inyo. Ngayon, ito tanong. Papaano kung totoo na nga? No? Kunyari, sige, may cancer ka.
So ibang ano 'yon, ibang management 'yon, 'no? Puwede pa rin mabuhay ng masaya ang taong may cancer. Halimbawa, una iisipin niya lang na lahat tayo mamamatay talaga, eh. Yang batang malusog na nakikita mo mamamatay din yan 'pag tumanda or eventually, 'no? Hindi natin alam kung kailan ang kamatayan niya. So wala talagang makakapagsabi kung kailan mamamatay yung tao kasi kahit ang bata puwedeng mamatay, eh, nalunod, nagkasakit, kinagat ng aso, ang daming rason para mamatay tayo, eh. So, sa madaling salita, bottom line, lahat ng tao mamamatay. Walang taong naligtas dito except for sa Catholic faith na, si Kristo nga namatay din, eh, nabuhay lang ulit, 'di ba? Pero may mga Bible dun na talagang kasama yung katawan niya umakyat sa langit sa Bible. Pero you see, ano yun, hindi yun hindi yun lahat, no? Isa, mabibilang mo sila, tatlo lang ata sila o dalawa. So the idea is everybody will die. So ngayon, ano ang advantages at ano yung disadvantages na knowing that you have cancer, di ba? Kasi ako, halimbawa, ang advantages na pag nalaman ko may cancer ako, tapos ang alam ko rin lahat naman mamamatay, eh. Nauna lang ako kasi may cancer ako at ito rin, hindi porket may cancer ka, mamatay ka pala ha, agad-agad. May mga tao na diagnose na binigyan na ng taning na buwan o taon, pero nabuhay ng 20 years, no? So hindi rin masasabi, eh, no? Kaya nga kaya nga ang punto is really how you think of it, no? Kung may pag-asa ka, no? At kung talaga namang dying ka na talaga, as in real dying, or hindi, pag nalaman mo kasi may cancer ka, hindi naman agad-agad pa, eh, no? Marami akong napanood sa mga TikTok, mga bata pa nagka-cancer sila tapos namatay na sila. Pero ang advantage nun, ano ba mga advantage nun? Di kung ako yun ha, isasabuhay ko na ng tama yung buhay ko, alisin ko na yung mga kinakatakutan ko kasi anyways mamatay din naman ako, ba't pa ako matatakot, 'di ba? Pangalawa, pagmamahal, 'no, sa pamilya ko, pagmamahal. Kita-kita na lang tayo dun sa sunod, gano'n na lang yung utak ko niyan. Lahat naman tayo mamamatay, eh, mauna lang ako, kita-kita na lang tayo dun, 'di ba? Gano'n yung mind setting. So ngayon, enjoyin ko na lang kung ano yung rest na matitira sa buhay ko. So, pero in reality, wag mo rin i-deny. Pero kailangan mo tanggapin na kapag ganito, ito yung dapat nasa isip ko. Kasi pag in denial ka naman, although halos normal sa tao yung stages, no, ng grief na yan, eh. Yung merong denial, merong anger, tapos yung dulo niyan acceptance din. So, parang lahat yan dadaan din naman tayo sa ganun. Pero because may talk therapy, may talk therapy or talk time sa akin, hindi ko sinasabing therapy, at least nag-share lang ako ng knowledge, nagkakaroon ng idea na, ako nga, no, hindi pala ganun ka, ano, kasi lahat din naman talaga mamatay, eh. Okay? Ang daling sabihin, kasi, well, kasi nakabase ako talaga sa wisdom ng science, ika nga. Kaya nga, sinishare ko sa inyo para meron din kayong kaalaman. Okay. Again, mabalik tayo. Tanungin, sinasabi ng utak mo may cancer ka. Ang tanong, totoo ba? O kung hindi totoo, wala kang cancer. Sa oras na yon. Hindi pa siya totoo eh. Hindi ka pa sinasabihan na may cancer ka eh. So, hindi pa siya totoo. So, anong gagawin mo? Tapos tanongin mo sa sarili mo, can I do something about it? May magagawa ba ako? Meron. Papacheck ka sa doktor. O, pag sinabi ng doktor wala, o di tuloy mo na yung buhay mo, kahit sumakit ulo mo, hindi siya cancer. At least naintindihan mo na. Ngayon, kung wala kang, kahit nga may cancer, meron ka pa rin magagawa. Eh. Ano magagawa mo? Change of lifestyle. Pabain mo pa yung buhay mo. Pwede pa naman yon. Okay? Magdasal ka. No? Hingiin mo sa Diyos kung ano man yung dapat gusto mong hingiin. Or kadalasan ako guys ito personal ko to. Ang dasal ko kasi hindi tanggalin eh. Ang dasal ko is matanggap ko at makita ko ang ang meaning nung sakit ko. Halimbawa, nung nagkaroon ako ng anxiety disorder, nung una syempre sabi ko, ayoko, tanggalin mo to Lord, tanggalin mo to. Pero eventually, lalo na nung gumawa na ako ng mga ganitong vlogs, na-realize ko, sabi ko magtatrabaho ko, hindi na pagtrabaho kasi nakafocus ako sa sinasabi ko sa inyo. Anyways,
Pero nung na-realize ko na nakakatulong pala ako sa mga tao, hindi ko na siya dinasal na matanggal. Pero natanggal din naman siya eventually. Kasi nga, dahil sa science, no, sa mga inaral ko, natanggal din siya. Pero ang punto, ang dinadasal ko sa Diyos, yung magkaroon ako ng katatagan at wisdom na ma-accept yung anxiety at makita yung meaning kung bakit ako meron. So, ang meaning ko pala, yan, libo-libo na kayo ngayon natutulungan nito kasi yun yung meaning. Hindi ko dinasal na tanggalin, but it's more of me accepting it and seeing, no, finding the meaning, no, of my anxiety disorder. So kaya grateful ako, and because I am grateful, tanggap ko ng totoo, no, yung aking anxiety disorder. Kaya dahil sa tinanggap ko siya, nawala siya. Yun yung real acceptance na tinatawag. Tinanggap ko yung mga discomfort, okay lang yan, anxiety lang yan. O di sige, mag-anxiety ka lang dyan. Hanggang sa nasanay na yung katawan ko na hindi na ako nagre-react sa anxiety symptoms. Hanggang sa dumating sa punto na kahit meron, tuloy na tuloy yung buhay ko at hindi ko na siya binibigyan ng importansya. Ganun lang yung nangyari doon sa real acceptance ko. I hope naintindihan niyo yun, no? Ayan, okay? So, may nagtanong sa akin. Ito pala gusto ko sabihin, no? Because of that, no, wag po tayo magtitiis. Wag magtitiis. Ito, gaya nga, sasabihin nyo, ang mahal niyan, ang mahal niyan, ang mahal niyan. Sinasabi nyo ang mahal. Alam nyo ba kung ano yung mahal? Baka naman kayo lang nagsasabi na, kaya hindi kayo nagpapatherapy kasi kayo lang nagsasabi na ang mahal, ang mahal, ang mahal. Pero narinig niyo na ba mismo doon sa psychiatrist or sa psychologist kung magkano? Meron nga libre eh. Bakit nyo sinasabi? Huwag kayong magtitiis. Huwag kayong magtitiis, okay? Huwag pong magtitiis. Pumunta kayo. Ang mental health, no? Ang Center for Mental Health, meron po silang offer na libre at mas mura din yung gamot dyan. Okay? Huwag pong magtitiis. Huwag kayong magsasabi na mahal yan. Huwag kayong tatanga-tanga. Huwag ganun. Sariling utak nyo lang din yung nagsasabi na mahal yan. Tapos wala kayong pruweba. Bakit? Sinabi na ba sa inyo na 10,000 yon? Or o ganon? Na para masabi nyo mahal? Wala rin, di ba? Kayo lang din nag-isip na mahal, pero hindi naman kayo nagsabi na, hindi naman kayo talaga nagtanong. May libre nga. Tatanga-tanga lang yung mga taong nagsasabi ng mahal. Totoo namang may mahal. Depende yan. Gaya niya. Ako mismo, sa St. Luke's ako dati. Totoo naman, mahal ako doon. Mahal yun sa akin. Kahit paano, meron nga akong sweldo, di ba? Sa opisina ko. Pero, yung St. Luke's na yun, mahal yun. Okay? Pero, meron ding iba na mura. Daya sa akin. Ako nga, nagbibigay ako ng libre kung, ayan na, kung hindi ako naloloko na talagang totoong walang-wala. Estudyante, na walang-wala talaga, mahirap talaga, yan, tutulong ako dyan. Pero kunyari, may mga tao lang talaga na mapagsamantala, hindi ko na-extend yung tulong ko sa mga taong ganun lang. Yung ayaw nga niya tumulong, edi good luck. Pero may iba rin na dahil alam nila, no, na hindi, utak ko to eh. Ito yung ano ko eh, kumbaga puhunan ko to eh, kailangan pumunta sa abroad, pero kailangan gusto ko kampante ako, hindi ako masyadong hindi ako nagiging hirap, no? Yung kaya ko, yung sarili ko pag nag-abroad ako, kaya magbabayad talaga ako. Kasi kapital ko yung puta ko eh. Mental health ko eh. Kumbaga, kung may sakit ka, inom ka talaga ng gamot, 'di ba? Ang mental health, ganun din. Ganun ka-importante yan, no? Date mo, everyday yan eh. Everyday mong buhay yan eh. So, may iba, na-realize yon, talagang gagastosan nila. Sabi ko nga, kung nagja-Jollibee kayo, pamilya, magtitiis ka muna ng 2 Jollibee para lang makabayad ka sa therapy. Okay? Sinasabi ko, not necessarily sa akin, ha? Pwede kayo sa iba. Okay? Baka naman sinasabi nyo, pagkakitaan kayo, inyo na yan. Kung ganyan iniisip nyo, huwag kayong magpa-talk time sa akin, ayoko kayong makita. Kadiri.
nachichipan patuloy ako sa mga gano'n. Minsan nagdadalawang isip ako sa ganyan. Baka iniisip ng mga tao, gusto ko lang pagkakitaan. Hello, sa'yo yung pera mo, huwag ka makipag-usap sa akin. Ha? Ganun tayo. Okay. Sa akin, ano lang, honest to goodness, tulungan lang tayo dito. Okay? So yun, huwag po magtiis, hindi kailangan magtiis. Alright? Hindi kailangan magtiis. So ito muna yung video kasi very important ito eh. Wag natin masyadong punuin kasi at dapat dahan-dahan para talagang bumaon sa isip ninyo. Again, kailangan diagnose kayo ng doktor, punta kayo sa doktor, pa-check up kayo para malaman talaga kung meron kayong physical na sakit at kung wala at sinabi ng doktor na mental health, tanungin niyo lagi, ano pong sakit ko, anong diagnosis ko? Siya magsasabi, sige punta ka sa psychiatrist. Tingnan muna natin baka nandun lang. Okay? But according to your test, normal lahat, walang problema, yung mga simptomas mo, walang kinalaman doon sa sakit ng katawan. Okay? Yun. Okay? So with that, this is your part 2, no? To answering your questions. Bye. Good morning.